Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal musyahidun al-kiram, wa hadisi ma'akum kaifa nastaqbilu syahr Ramadan. Datang wa furifa salaman wa kulamak Allah, pagpapala kapayapaan ay mapasating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kamagana, kanyang mga kasamaan, at mawasa ng mga tao, mawasa lahat ng mga tao sumunod sa kanyang matuwid na aral hanggang sa araw ng paghukom. Pagkatapos na aking pagbati sa inyo, mga minamahal naming taga-subaybay, ang pagtatalakay natin ngayon yung patungkol sa tinatawag na kaifa nastaqbil sa Ramadan. Paano natin sasalubungin yung buwan ng Ramadan? Kung saan dinasahan natin na sana maabutan natin ang buwan ng Ramadan. Dahil ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan min a'damin ni'am allati manna biha Allah azza wa jalla ala ibadihi, kabilang sa pinakamalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ipinagkaloob niya sa kanyang mga alipin. Walidhalika yanbaghi lil 'abdi al-iksar min hamdillahi wa syukri. Kaya nararapat sa isang alipin ni Allah na kung saan paramihin niya yung salamat kay Allah sa mga biyaya na kanyang pinagkaloob sa kanya. Hanggang dumating sa punto na dalangin natin kay Allah, mabutan natin yung Ramadan. Pagkaloob niya sa atin bilang biyaya, madugtungan yung ating buhay, mabutan natin yung buwan ng Ramadan at gawin niya para sa atin na maging madali sa atin ang pag-aayon. Mayroong sinalaysay, mayroong hadis na sinalaysay ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana rajulan min Bani Hayy min Qudaa aslama ma'an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sinalaysay ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu na mayroong dalawang lalaki mula doon sa isang lugar. Ang tawag doon sa lugar na yun, Baliyin Hayy. Kabilang sila sa mga pamilya Qudaa. Kung saan itong dalawang lalaki, nag-Muslim sila. Naging kasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos na isang tao na martir yung isa sa dalawa na yan. Katapos sa sunod na naman taon, saka na lang na martir yung isa. Ang sabi ng isa sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad ni Talha bin Ubaidullah, sabi niya, fara'aytul jannah, fara'aytul muakhar minhuma udkhila qabla syahid. Nakita ko, sabi niya, nakita ko sa panaginip ang paraiso. At nakita ko, sabi niya, yung huling namatay, mas nauna pa siya pumasok sa paraiso kay doon siya na martir. At agit din siya. Kaya nagtaka ko sa ganung pangyayari. Paano nangyari? Yung huling namatay, mas nauna pa pumasok sa paraiso kaysa kanyang kasama. Samantala sila nagsabay yung yumakap sa panampalatayang Islam. Pagkatapos, pagzakartu zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya nabanggit ko, sabi nito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O zukira zalik ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya may nakapagbanggit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pangyayari na yun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad shama ba'dahu Ramadan wa shalla 6,000 raka'ah atau kaza wa kaza raka'ah salatus.
Ang sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba sabi niya, yung huling namatay, pagkaraan ng namartir, may isa, nakapag-ayuno yung huling namatay ng buwan ng Ramadan. At nakapagdarasa siya ng 6,000 na unit raka na pagdarasal. So yun ang bilang ng raka, unit na pagdarasal sa loob ng isang tao. Kaya mas nauna pa siya pumasok sa paraiso kaysa namartir dahil sa dalawang bagay na yun. Una, nakapag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, siya ay nakapagdarasal ng maraming raka, maraming pagdarasal. Kaya bilang pagsasalubong sa buwan ng Ramadan, paramihin natin yung panalangin. Allahumma ballighna Ramadan, O Allah. Kami ay nanalangin sa iyo na naway maabutan namin yung buwan ng Ramadan hanggang makapag-ahay. At saka, huwag natin ligtaan na yung pagdating ng Ramadan, yung ikhlasun niya nila, kailangan maging puspos yung mga intensyon natin, yung mga niyat natin para lamang sa Allah. Palabo na istiqbal Ramadan bitaglidin niya. Kaya sa ating pagsasalubong sa buwan ng Ramadan, kailangan sasariwain natin yung mga intensyon natin, yung mga niyat natin, hangarin natin. Wa aqdil azim ala istiglal al awqatil mubarakah, at bawat isa sa atin, hangarin natin na kapag nabutan natin yung buwan ng Ramadan, ay gagawin natin na napakahalagang oras na yung mga oras sa buwan ng Ramadan. Dahil dinuduble doon yung mga gawain nating magagawa, ng mga mabubuting gawain, at tatanggap yung mga panalangin. Kaya marapat na al-iltizamu ta'at, maging tuloy-tuloy na yung ating pagsagawa sa mga kautusan ng Allah, wag tinabil maasi, at dapat natin iwasan yung mga ipinagbabawal, wasayiat, at yung mga masasama ng mga gawain. Tathirul qulub, dapat natin dalisain ang ating mga puso. Wa tawbah sadiqah, at tayo ay magbabalik loob ni Allah. Tunay na pagbabalik loob, pagtisihan natin yung mga nakaraan na mga kasalanan natin magawa, at pag-isipan natin na hindi natin uulitin na yung mga bagay na yun. At dapat sanay natin yung ating mga sarili, halataan, para sa pagsagawa sa mga kautusan. Qiyamul layl, tulad na yung paramihin natin yung ating pagdarasa sa gabi, siya pag-aayuno, wa tilawatul Quran, pagbasa ng Quran, hatta yatimmal isti'dad an-nafsi li-ada'i ta'ati Ramadan min ghairi kulfa. Hanggang dumating sa punto na kung saan naging handa na yung ating mga sarili para gampanan yung mga kautusan sa buwan ng Ramadan, na hindi tayo walang kahirap-hirap o masakka, hindi na tayo mahirapan, hindi mabigat sa atin. Pagkasabata na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu aglaba syahri Sa'ban isti'dad listiqbal Ramadan, isti'dad listiqbal Ramadan. Kaya napatunayan natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakarami ang kanyang pag-aayuno sa buwan ng Sa'ban bilang paghahanda sa kanyang pagsasalubong sa buwan ng Ramadan. Faqad ruya an ummil mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat walam arahu sha'iman min syahrin qad aksaru min siyamihi min Sya'ban. Kaya si Aisyah radhiyallahu anha, sabi niya, hindi ko nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na halos
yung isang buwan ay pinag-aayunan niya na mas sobra pa, lalapas pa ng dami ng kanyang pag-ayuno sa buwan ng Sha'ban. Kana yasumu Sha'ban kullah. Ang kalagay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam minsan yung Sha'ban pinag-aayunan niya. O kana yasumu Sha'ban illa qalila. Kaya siya nag-aayuno sa buwan ng Sha'ban maliban sa ilan lang, kunting mga araw lamang na hindi niya mapag-ayunan sa buwan ng Sha'ban. Kaya yung ating pagbabalik loob, gawin natin ay sadiqa, tunay, totoo, maging tapat. Ala ragmi min utubi tawbah fi kulli hinin, fi kulli waqtin wahid. Kahit yung ating nag-obligado sa atin na lagi tayo nagbabalik loob sa lahat ng panahon. Min ay zambin kad yaktarifuhu al-'abd. Kahit ano ang kasalanan natin nagawa, dapat tayo ay manalangin kay Allah na Ruzaan, bigyan tayo ni Allah ng kapahintulutan na maging madali sa atin yung pagbabalik loob, maiwasan natin yung mga nagawa nating kasalanan ng mga nakaraan. Kaya ang buwan ng Ramadan, ito ay pinagpalang buwan, pagalang-galang na buwan. Innahu musimun min mawasimil khair wa ta'at, kabilang sa mga panahon na ang ginagawa doon lahat ng mga kabutihan, lahat ng pagsunod kay Allah. Kaya marapat na sa buwan na ito, fil haqiqah, katunayan, fa innal ma'asi wa dhunuba tu'addu sababan li adami tawfiq wa ta'ah. Kaya naghahanda natin yung sarili natin na lagi natin nagagapan ng mga kautusan, yung mga pagsunod sa mga pinag-uutos ni Allah, dahil ang mga kasalanan ito ay maging sanhi dahilan na hindi mawawala yung tawfiq, yung kapahintulutan ng Panginoon Allah sa kanyang alipin para gampanin yung mga kautusan. Wala ibadat para isagawa ang mga ibadat, pagsasamba kay Allah. Wa yuhramul mar'u bisababiha lazzatal qurbi min Allah wal ijab bi amri di awamiri. Minsan nawawala sa isang tao dahil sa kanyang mga kasalanan, nagawang kasalanan, na yung sarap na kanyang pagsagawa sa mga bagay na uri ng pagsasamba ng Allah para mapalapit sa Allah, o kaya mapanatili niya ang kanyang pagsagawa sa mga kautusan, nawawala dahil doon sa mga kasalanan na kanyang nagawa. Kaya tayo ay nagbabalik loob sa Allah, pinagsisiyahan natin yung mga kasalanan natin nagawa at hindi natin ulitin kailanman, at tayo na nalangin kay Allah, patawarin tayo na kay Allah. Dahil mayroong kana ba'du salaf yaqulu, mayroong sa mga taong mananampalataya noong mga sinaunang panahon na kanilang sinasabi, haramtu qiyamal layla sana bi dhanbin amiltuhu. Nawala sa akin, sabi niya, yung pagdarasal sa gabi sa loob ng isang taon dahil lang sa isang kasalanan nating nagawa. Qala al-Fudayl bin Iyad rahimahullah, idza kunta la tastati'u qiyamal layl wa siyaman nahar fa'lam annaka mahbus qad qayyadatka zunub. Dapat sabi niya, malaman ng isang tao, sabi ni Fudayl bin Iyad rahimahullah, na kapag ikaw ay walang kakayanan para isagawa ang pagdarasal sa gabi, pag-aayuno sa araw, dapat mo malaman na kaya ang nakakapigil sa iyo sa ganung mga gawain dahil sa natalya, kasabi niya, na yung mga kasalanan. Pag inaangkat ng kasalanan, nagawa mo.
kaya hindi mo ano na yun, nagagampanan yung mga kautusan ng Allah dahil sa mga kasalan na gawa. Jadi kaya bagi istiqbal syahr Ramadan Mubarak bitagdili taubah. Kaya kabilang sa mararapat sa isang alipin ni Allah bilang pagsasalubong sa buwan ng Ramadan, dapat sariwain natin yung ating pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mura'a surutiha, at dapat natin pangalagaan yung mga kondisyon sa pagbabalik loob kay Allah. Wahyan nadam, una, ang kondisyon, kailangan pagsisihan ng mga kasalanan na gawa. Wal adam ala adamir ruju ila jam, at dapat mo pag-isipan na kung saan kailanman hindi mo uulitin babalikan yung mga kasalanan na nagawa. I'adatul huquq ila ahliha, kung ang kasalanan ay may karapatan na ibang tao sa kinuha mo yung karapatan na yun, kailangan ibalik mo sa kanya bil ida ila kasratil istighfar, at pangkaragdagan do kailangan paramihin yung paghihingi ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa swalullah Subhanahu wa Ta'ala kabul, at yung panalangin mula sa ating Panginoon Allah na kung saan tanggapin naman ni Allah sa ating yung mga ginagawa natin, mga mabubuti at yung ating mga panalangin. Wa ma'rifat qiyamil waqt, at dapat natin malaman na yung kahalaga ng panahon. Izan innal kaseeran min al-awqat samina tawdi bisabab al-jahdi qimatiha, dahil may mga tao hindi nila napapangalagan yung mga panahon na yun dahil hindi nila alam kung gaano kahalaga yung panahon na yun. Kaya dapat natin malaman yung buwan ng Ramadan, ito ay napakahalagang panahon. La budda lil muslim min ijtinab kull daqiqa min a'mali salihah. Kaya nararapat isang muslim dapat niya salamantalahin yung mga bawat segundo sa buwan ng Ramadan. Siya ay nakakagawa ng mga mabuting gawain wal qurbat, at siya ay napapalapit sa Panginoon Allah. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah, ang sabi ni Ibn al-Jawzi rahimahullah, yanbaghi lil insan ay ya'rifa syarafa wa qiyama wa qimata waqtihi. Nararapat sa isang tao malaman niya kung gaano kahalaga na yung kanyang panahon. Wala yudayyi'u fihi lahada min ghairi qurbah, kaya para hindi niya mabaliwala na yung mga panahon na yun, bawat segundo hindi niya nababaliwala na kung saan ang nagagawa niya doon yung mga bagay na hindi maging sanhin na siya ay napapalapit sa Panginoon Allah. Kaya liza ta'allum ahkamus siyam, kaya yung pagsaliksik ng kaalaman kung paano yung mga hukom ng pag-aayon, katulad na yung mga binigyan ng linaw ng mga eskolar, ito ay dapat obligado bawat isa malaman ito, dahil ang karamihan dahil sa yung mga tao hindi nila alam kung ano ang hukom ng pag-aayuno, anong pamamaraan nito, anong mga kondisyon nito. Kaya napupunta yung isang Muslim na kung saan nawawala yung kanyang mga malalaking gantimpala. Nawawala. Wala rin ba masama min man ladayhi uzrun syar'i yujabu iftaru. Kaya minsan napag-ayunan niya yung bagay na binigyan siya ng kapahintulatan ng relihiyon ng Islam, kung saan siya ay bitaw ng kanyang pag-ayun, o kaya nawawala yung gantimpala ng kanyang pag-ayun dahil sa paninirang puri o ano mga pinagbabawal na gawain, kaya napupunta sa kalagayan na lam yanal min siyamihi illa ju' wal alas, wala siyang napapala doon sa kanyang pag-ayun maliban sa gutom lang at saka uhaw.
Ligyah kami siyam dahil sa hindi niya naunawaan kung ano ang mga hukom ng pag-aayon. Wal-isti'dad di Ramadan, bil-Rajab o Sha'ban, at hindi niya napaghahandaan ngayong buwan ng Ramadan sa panahon ng Rajab at Sha'ban. Kaya ito ay bilang paghahanda. Inano natin ito, binibigyan natin ng linaw, at hinihikayat natin yung mga kasama na dapat palawakin natin ang kaalaman natin sa ating pag-aayuno, na kung saan ang pag-aayuno hindi lamang sa pagpigil sa mga anong uri ng pagkain, inumin at makipagtalik sa asawa. Hindi lamang yun, kundi lahat ang mga bagay na ipinagbabawal dapat natin iwasan, at lahat ng mga pinaputos dapat natin gagawin. Kaya may ibang katanungan, yung tao nag-aayuno ngunit hindi nagdarasal, ano ba yung kanyang pag-ayuno? Tama o mali? Kaya doon sa pagkakaisa ng mga eskwela, ang sabi nila, yung taong nag-aayuno na hindi siya nagdarasal dahil siya ay natatamad, ang kanyang pag-ayuno kana siyamuhu fasid ala arjah qawlil ulama, ang kanyang pag-ayuno ay sira dahil doon siya nag-aayuno siya pero hindi siya nagdarasal. Kaya dapat sanayin natin yung sarili natin ng pagdarasal ng isang araw-gabi, at tayo nag-aayuno. Lahat ang mga kautusan gagawin natin upang makamit natin yung napakalaking gantimpala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Hadis al-Qudsi, sabi niya, kullu amal ibni Adam lah yudha'af lahu ila wal hasanatu bi asri amsalha ila 700 di'af. Lahat ang gawain na ginagawa ng anak ni Adam alayhisalam, ibig sabihin yung tao, mapasa kanya yung gantimpala. Na yung isang mabuting gantimpala, mabuting gawain na kanyang ginagawa, dudublihin ng 10 hanggang maabot ng ang pagdudubli doon sa isang mabuting gawain na mabuting gawain na dudubli ng 700. Illa siyama, maliban sa pag-aayuno. Qala Allah, illa sawma fa innahu li wa ana agsi bihi. Maliban sabi ng Panginoon Allah sa pag-aayuno, ito ay para sa akin. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dahil doon siya ay iniwan niya yung kanyang masasarap na pagkain, inumin, yung kanyang pagnanasa sa kanyang asawa dahil lamang sa akin. Sabi ng Panginoon Allah, kaya ako rin ang bahala magbigay ng gantimpala. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakaalam kung ano ang ibibigay ng gantimpala sa mga taong nag-ayuno. Ito ay special para lamang sa nag-ayuno. Naway, maabutan natin yung buwan ng Ramadan at maging madali sa atin yung pag-aayuno para makakapasok tayo sa paraiso na ating tinatamasa yung mga habag biyaya ni Allah doon sa loob ng paraiso, at tayo ay ligtas ni Allah sa lahat ng kapahamakan dito sa mundo at special doon sa kabilang buhay. Kaya dalangin natin kay Allah, mapapakinabangan natin ang mga nabanggit natin dito na aral na ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa atin. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.